So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay na si playlist yan sa ating spiritual life and random topics life 2024, 2019. So ngayon siguro, usapin kami ni Kuya kanina, takot to sa gera. Sa akin, di naman dapat tayo matakot kasi bago tayo naging bansa, marami, sa akin lang, may motor. Paano tayo naging isang bansa ay dumaan talaga tayo sa mga gera. Kahit sabi ko, tignan mo nga ang Israel. Ngayon, nagigira nga ang Ukraine, nagigira nga ang Israel. So, bago naging isang independent country ang Israel, dumaan yan sa madaming gera yan. Sa example, yung kang panahon ni Hitler sa World War II, walang bansa yung Israel. Yung UN, gumawa sila nung sa Palestine para gumawa ng Jewish at Palestine state. So, nangyari nun is tinulungan siya sa British at saka sa Amerika na magagawa ng Jewish state kasi doon sa Europe, pinapatay kasi sila doon, yung mga Jewish. Ginawa silang yung Holocaust nung memorable nila nung ka-Hitler sa World War II. Nung nagdesisyon sila na bumalik sa kanilang lupa sa Israel, wala kasing Israel noon na sabi nila nung sa mga Ottoman Empire. Tayo nga bakit tayo matatakot sa sarili nating bansa kung tayo na ang inaatake? Magpaapi ka na lang ba sa China na sinasaktan ka, binubuli ka, dadaan ka sa South China Sea, dadaan ka muna sa South China Sea, magpaalam ka muna na teritoryo naman talaga natin yan. Sabi ko, wala tayong magagawa, there's no choice, kahit ayaw natin ng gera or hindi, wala tayong magagawa. Kahit ayaw man natin magkagera, magkagulo, yan talaga mangyayari. Wala tayong choice. Yan. Kung mutual defense din sa Amerika, sa Taiwan, wala tayong magagawa. Yun lang din na. Ako, hindi naman ako pwede sa military kasi hindi naman ako masyado matalino kasi kailangan sa military is physically fit at mentally fit. Matapang at saka matalino ang isip at malakas yung katawan. Physically fit. Kaya mo i-handle ang stress, ang handle, adaptability. Sa akin, hindi ko naman talaga ako super matalino. Yan. Pero in case wala na talaga, ubus-ubusan ng mga army, kung magtawag na sila doon, yun lang din. Yung naging Israel yan, yung bansang Israel yan, lumalaban yan ng maraming gera yan. Papatayin na talaga sila din. Wala silang bansa. Kanya na. Mamaya. Di ka ba lalaban nun para sa sarili mong buhay? Kung ikaw papatayin na mismo sa sarili mong ganun din sila, tayo is we are just protecting our own country and our own people. Hindi naman natin gusto magkagulo. Kung talagang sila na yun ang aapi na dito nag-i-invade sa atin, kailangan din protektahan ang sarili natin. We are just protecting ourselves. Diba? Iba yung umaatake at saka inaatake. Tayo kung sakaling atakehin tayo at isanda tayo, naka-ready. Hindi naman tayo pwede na matakot tayo sunod-sunuran nila maging communist dahil takot ka sa nuclear bomb. Pag what if daw ganito, marami ng issue ngayon natatakot na mga tao ngayon. Pero kung pagpapadala tayo sa ating takot, mawawala ang bansa natin. Paano tayo naging isang bansa? Lumaban talaga tayo sa Spain. At nasakop tayo sa Amerika. Lumaban tayo sa Amerika din, 2 taon. Tagal din yun. Si Emilio Aguinaldo. At lumaban din tayo sa mga Japanese sa World War II. Is we have an experience. Lumaban talaga tayo. 7,000 lang lumaban din yung Pilipino sa South Korea. Yung Korea Peninsula. Noong 1950 at saka 1953. Noong simula sa World War II. So meron tayong mga Ranger, Navy. So, established na talaga tayo mga Pilipino. Hindi naman tayo gusto magkaaway, magkagulo. Pero, with experience talaga tayo. Hindi man tayo maramihan. Marami tayong labanan na pinagdadaanan. Marawi Siege, Zamboanga Siege, mga terrorist. Talagang maasahan natin yung mga sundalo natin, mga Pilipino. Talagang hindi man tayo pare sa China na magaling sila sa Olympics. Pero sa mga bakbakan at saka mga rebellion, mga rebelde na labanan, talagang mataas tayo sa experience sa mga military kaysa China. Pilipinas talaga is with experience talaga tayo. Marami tayong mga sundalo,
Hindi man karamihan sa China na bababata lang, walang kalaban-laban yun, wala pang labanan yan na pinagdaanan. Tayo is with experience talaga tayo. O babata lang, marami lang sila ng population. O meron namang tutulong kung sakaling naawa daw yung kuya ko, kasi sabi ng isang general na US daw na retired daw na kayo Pilipinas ginagamit na sa US. Hindi, pinaglala tayo sa mga Pilipino lumapit sa Amerika, naghihingi ng tulong kasi parang nilalamon na tayo sa China, parang ganun yung analyze ko lang, opinion ko lang, parang di tayo dapat matakot sa sarili natin. Kung talagang inaapi tayo, inatake, bakit ka natatakot? Paano bago tayo naging isang bansa, lumaban, may mga bayani tayong nagbuhis buhay nila para maging malaya tayo. May mga bayani tayo, si Rizal, si Emilio Aguinaldo, si Andres Bonifacio, lumaban sila sa mga Espanyol. Paano tayo inaapi tayo sinasakop tayo noon lumaban sila para maging malaya tayo as free nation. Tinulungan lang tayo sa Amerika na maging country. Yung nirelease lang tayo o pinalaya lang tayo sa Amerika nung pagkatapos ng World War II, noong 1946. Noong Amerika binababa na nila yung nila, watawat, at yung flag natin is nasa Pilipinas na. Oo, yun lang din na before tayo naging isang bansa, lumaban tayo sa maraming labanan. Oo, 3. Pero yung China siguro, yung panahon na yun na sinakop din sila, may invasion din sa China noon na nagdalawang beses na yan sa history, nag-invade din yung China na yan, natalo lang sila sa mga bansa noong mga 1800s yata yon o 1700s, basta ganun, mga 18 or 1900s, basta ganun na sakop yan sa maraming bansa, Germany, US, basta ganun, Germany, Belgium, mga Dutch, natalo kasi sila noon sa drug, daw yun, pero natalo sila noon kasi marami din silang kalaban nung panahon. Siguro baka gusto lang nila mag-revenge panahon dati, pero sa akin ko lang, noon na yun. Pero kung gagawin nila yung ganun sa present ngayon, talagang suicide mission lang ang ginagawa ng China. Kahit may nuclear sila at kahit marami silang armas, sundalo, mga barko, pero sa totoong bakbakan at labanan, wala pa talaga sila. As virgin pa talaga sila. Iba yung baksidor talaga na Manny Pacquiao at yung baguhang boxer lang, di ba? Yung kakasimula pa lang. Iba talaga yung with experience. Pero sa totoo talagang bakbakan at labanan is wala pa talaga sila. As virgin pa talaga din sila. Hindi nga nila kaya yung panahon nga sa World War II sa Japan. Hindi kaya ng China nga Ang Japan lang nga ang kalaban nila noon. Hindi nga nila kaya Yung sabi pa ni Kuya dito, dati yung namin dito, yung kausap ko dito na sa kapitbahay sa subdivision nila, na hindi nga kaya ng China ang Japan lalo na kung magsama-sama ng lahat ng bansa. Yun lang din ang pinagyayabang nila is marami silang barko, marami silang tao, without experience lang naman yun. Pinayabang na talaga nila nuclear. Pinatatakot ka na nila parang terrorism tinatakot ka na nila, sige, lalaban ka o susunod ka sa amin. Para yung mga artificial island na ginagawa nila dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea, kasi pinapangalan sa kanila na South China Sea. Yun ang problema. Yun, siguro sa panahon pa siguro ni Mao Zedong yun, yung gano'n nangyari, na ang kinina nila yung 9-dash line, 11-dash line, naging 10-dash line ngayon, kasama nila yung Taiwan. Totoo naman na Taiwan na sakop yun sa China, pero nag-separate sila. Broken province daw nila. Siguro yun lang siguro ang conflict nila ni Chiang Kai-shek at saka ni Mao Zedong. Nya later on 5 minutes. Yun lang siguro ang masasabi ko na ang China, yan talaga yung sunod, yung una talaga Ukraine. Akala kasi sa mundo na South China Sea ang unang makagulo, na China Sea kasi dapat Asia Sea na lang, siguro South Asia Sea o Asia ba, Asian Sea sana. Wag lang sana tinatawag na pangalan na China Sea. Yun lang. Baka inangkin siguro nila kasi China Sea So feeling nila dagat nila yun, di ba? Yun lang din ang nagkamali sa paggawa sa mapa sa world map.
West Philippine Sea at saka South China Sea. Yung West Philippine Sea, ginawa lang yung 2013. Nagkakira na din sa 2013 yung 2 oras yun. Yung malatapang din yung Pinoy natin, yung mga Coast Guard din natin dito. Yung nagkagiraan yung China at saka Pilipino, 2013, meron yun, 2 oras yun. Nagsisisfire din yung 2013 yung nabalita, yun noon. Siguro 12 or 13, yan na mga taon. Na yung panahon pa si Noynoy Aquino, may issue na yan dati talaga. Sa panahon daw ni Erap, saka ni Gloria. So, kahit sa panahon ni Marcos, meron talaga yan, na-issue na talaga yan. Siguro ngayon is lumala talaga sila o nagkaka-worse. Dati bakod-bakod lang yun. Dapat sa una pa dapat. Noon pa dapat yan na inaksyonan. Huli na naka-ready na sila Pero hindi dapat tayo matakot. Pero kung magugulo siguro, wala tayong magagawa. Kung sabi pa ng ate, kung nangyari na yun is wala tayong magagawa, di ba? Sa Bible naman, marami namang gera nangyari diyan Hindi naman exaggerate ang story, pero titagnan mo sa Bible. Pero talaga kahit kapwa Israel nga dati sa Jerusalem dati ano yun, si Benjamin yata yun na kapwa lahi nila. Nagagera nga Kasi kung gumawa ka ng kalukuhan, hindi na tama yung ginagawa mo, magkagulo talaga yan. Yung Turkish, yung Orman, yung Roman Empire, yung Persian Empire, Assyrian Empire, dami kaya, gulo. Kung sino yung matapang, yun ang magdodominant. Dumaan yung Ottoman Empire, German Empire, sa human history, ang daming gera dumadaan sa atin. Dumaan din yung Chinese din, yung Russian Empire, ano din sila yan, maraming gera based sa border, mga lupain. Di naman sa wala, bago lang yan, tagal na yan. Nagpahinga lang yung gera natin, mga last Cold War lang, malamig daw ng gera. Cold War. Yung Russia at saka dati. Yung Russia, bumagsak yan, yung USSR. Bago yan naging Russia, USSR yan. United Soviet Union Republic. USSR yan. Then pagkatapos, yung 1991, na fallen down ang si Stalin. Yun na pangalan siyang Russia. Si Stalin yan Then napalitan ni Putin mula noon hanggang ngayon. Siguro bata pa yan din, spider yun dati. Yun lang din nakagulo Pero yung sa South China si Xi Jinping, simula lang yan 2013 noon pa. Pero yung 2000 pa is nag-ready na sila ng mga submarine na ginawa kasi in China na manufacturing area. Ako nag-order na ako sa Lazada ngayon baka mag-ira di na tayo maka-order susunod Itong mga puti ganito, selenite buhay na bato. Malay mo, di na masasabi mga limit lang sa bilihin ng mga ganun, di na masasabi pero pag panahon sa gera, wala nang bili ng pera Yun lang din na siguro magdasal tayo kung hindi mangyari. Dapat sumunod lang dapat ang China para walang gulo. China lang talagang susunod. Kung hindi nila sila susunod at maging agresibo sila at pumatay ng tao at mag-atake, simula na talaga yan ng gera. Anytime from now 2024 to 25 or 26, kung talagang lagi silang magpatuloy na maging agresibo o magbabaril ng tao, enact, sasabugin nila ang barko, siguro yun na talaga magsimula ng gera. Pero ayaw naman natin, pero kung talagang lulusubin ka, hindi ka ba lalaban doon? Yun ang Israel na paano yan naging independent country ang Israel. Pinaglalaban nila ang buhay nila. Tayo nga, okay naman, wala naman tayong, hindi naman tayo may sala sa China. Kasi nandun naman tayo sa UNCLOS. Nasa batas naman tayo Bakit tayo natatakot sa sarili mong bakuran? Ipapalayas ka sa sarili mong bahay mo, bakuran mo. Nga, tama naman yun. Nag-agree naman ang buong mundo. Ang China lang nagmamatigas-tigasan lang talaga. Sa kanila naman galing ang mga shabu, mga drugs, ng iba. Yun lang din na ginawa nila lahat. Para kung sila ang mananalo, yun ang mangyayari na tinatakot sa Bible na one world government. Russia, yung North Korea, wala nang freedom. Lahat. Yung tignan mo sa North Korea. Tignan mo sa North Korea ngayon. Wala, di ba? Kawawa. Ngayon mangyayari sa atin. Then gagamitin ng China ang AI. Di yan ang hindi ka makabili at hindi ka makabenta sa wala sa tatak ni Xi Jinping sa mga army nila sa komunist.
O, meron tayong NPA dito eh. Dito sa Pilipinas meron New People's Army. O, di ba? Mga NDF, National Democratic Front. O, meron tayong mga CCP, Communist Party of the Philippines. Meron nga eh. Meron nga, di ba? Titignan mo, galing sa China 'yan. Yung mga rebelde natin dito, yung Pilipino, lumalaban na tayo sa China, yung mga ideology nila eh. Lumalaban na tayo ang mga Pilipino sa China. Meron tayong internal conflict dito eh. Mga rebelde plus mga Abu Sayyaf, mga gusto nila na maging isulo daw sa mga Muslim ng iba. Yung mga terrorist group na iba daw, independent daw yung Mindanao sa Pilipinas. Lumaban tayo, we have experience. O sila wala, dami lang sila ng mga armas. Yun lang ang advantage nila, pero based sa totoong labanan, wala talaga sila. Ewan ko lang kung paano sila lalaban ngayon. Ang pinagyayabang lang nila talaga nila yung mga Dongfang at yung mga warhead eh. At saka yung mga nuclear. Masabi pa ni Doc Williong, mag-ready na ng potassium iodine. Siguro, paano gagamitin, di ba? Anong description? Pero siguro masasabi natin, si God Yahweh naman ang naglalayat sa mga problem eh, sa mga wars eh. Siguro, yun na siguro panahon natin na mag-reflect tayo sa ating sarili. Kung dito na lang ba siguro tayo mabubuhay o mamamatay, eh kalooban ni God Yahweh yun. Pero at least habang tayong buhay tayo, nagdarasal tayo, ginagawa natin ang tama, who knows, hindi natin alam ang buhay. Siguro pagtitiwala lang natin kay God Yahweh ang buhay natin. We are just visitors. Pero at least na alam natin kung mabuhay mamamatay, at least pinaglalaban natin yung bansa natin. Paano tayo naging isang bansa? Maraming buhay ang sumugal, nagbuwis buhay talaga. Paano tayo naging Pilipinas? Kasi sakop tayo ng Espanyol dati eh. Lumaban sila, oo. Lumaban tayo sa Amerikano. O ngayon kasama na natin yung lumaban tayo sa Japan. Yun ang mga major event eh. Billion din ang namatay dati. Mga estimated 2 to 300 million na taong namatay noon, World War II. Oo. Yun lang din na sa ating masasabi, wala tayong pamamayabang, hindi tayo napapanig, hindi tayo nananakot ng mga tao. Ito mga possibility lang, mga pwede mangyari. Siguro kung mag-escalate yan, alam naman siguro ang gagawin ng China, puro lang bully-bully lang sila. Kasi pinagyabang na marami kami. O pangalan namin South China Sea. Marami kaming armas, tao. Kasi china-challenge nila US. Yung US kasi yung tinatawag na military world leader eh. World nation leader eh. Siya ang tignan mo bawat problem sa buong mundo, di ba? Nandun ang US. Hindi naman natin kinakontra ang US. Gusto naman natin sila pero ang mga against sa US, yung mga komunista, yung mga ayaw nila ng gano'n na bansa, demokrasi. Pero yung communist, kasi yung gobyerno, kasi dalawa kasi yan, may mga kapitalista, mga businessman at government. Iba kasi sila eh, yung gobyerno nila, hawak lahat. O kahit gaano pa kakayaman. O, yun. Pero dito sa Amerika, yung demokrasi, wala sila. Gusto nila tutulungan nila yung mga businessman. Yun lang kasi na siguro mali lang siguro na doon tayo gumawa sa China. Mali, it's a wrong move 20 years ago. Siguro lang yun lang din na it's a wrong mistake. Communist kasi sila eh din ganun eh. Naiipit ang Taiwan, naiipit tayo, lahat tayo. Kung mag-problem dito sa South China Sea, hindi pare sa Ukraine. Yung Ukraine, hindi yun pwede pakialaman kasi dahil si Russia, yung kasunduan yung 1991. Pero itong China Sea, marami silang kalaban. India, Japan, Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Australia, Canada, US. Biro mo. At pabor naman tayo sa international community na tayo ang tama. Oo, bakit tayo iipitin, sasaktan sa sarili nating lupain? It's a type of invasion. Yun lang din na masasabi natin na hindi tayo matakot na pinababayaan tayo yung pare sa Ukraine na pinabayaan na, kasi hindi pwede ba kialam ang western country sa Ukraine. Kasi may kasunduan talaga yun yung year 1991 bago naging na reform ang Russia at saka Europe noon eh.
Na yung Ukraine is neutral country yan. Hindi siya part ng Russia, hindi rin siya part ng Europe. Russia or Europe, wala. Neutral country sila eh. Yun lang din na lumayo ang Russia. Din binago yung pangalan nila, USSR dati yan. Ngayon, siguro kung matigasan ang China, marami naman bansa tutulong sa atin, pero lalaban din tayo. Parang tango yan eh, nagsasayaw eh, para magjowa eh, na hindi lang ako, makiramdaman yan eh. Hindi lang isa ang magsasayaw, kayong dalawa. Ganun din dapat ang pag-ibig eh, parang hira din yan eh. Hindi dapat diretso-diretso, magkapata, kasal muna, kailangan maghanda, kailangan planuhin anong i-business unahin, diba? Planuhin ang buhay, hindi pwede na kilig-kiligan lang, jojowa lang, kasi gira talagang pinapasukan mo magkabata ka din, samahan mo pa sa bisyo mo, samahan mo pa sa mga manok mo, sugalan, di wala na, down na. Ang pagkaroon ng pamilya, gira na yan. It's not an easy thing. Trabaho ka pa, yung trabaho mo i-convert mo sa pamilya mo, kahit single ka, mahirap nga eh. Oo, trabaho ka, mahirap nga. Trabaho mo, pang sarili mo lang. So saan ka kumuha ng pera para sa pamilya mo? Work lang asahan mo, o di wala yun, kulang talaga. Kasi dahil sa sobrang mahal ng bilihin, wala kang business, di wala rin. Yun lang din ang buhay, parang gira din yan. Kailangan talagang sumunod tayo sa standard. Kasi pag hindi tayo susundin natin yung tama at standard ways, kung ano talagang sabi ng Bible, magkasala ka talaga. Yung puro lang, yun lang din na, put God Yahweh in all your heart, in all your mind, in all your soul, and do not lean in your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Huwag natin magtiwala sa sarili, kaya ko na to, mag-asawa na ako, jujuwala ko na unbeliever, magkaanak na agad, then hindi magbi-business. Alam mo na, ang ginagawa natin is a trap. We are trapped in our own action. Then pagkatapos, pawawa tayo. Kasi ano mang reason na sinasabi natin, wala talaga yun. Hindi nagpapakasal, hindi sinunod ang kautusan ni God Yahweh, din gumawa ng kasamaan. Paano tayo mag-expect na maging masaya ang buhay? Parang ganun na, kung mali ang tinatanim, mali ding aanihin. O walang maaani din kung hindi mag-succeed. So yun lang din na we must build up strong foundation sa ating buhay. Kasi kung hindi natin ito i-build, baka itong vlog natin, magtutuloy ba ito? Hindi. We cannot know the future, but we hold na we trust our life and all our future kang God Yahweh lang. Wala na tayong ibang mahihiling pa madadasan. At least na kung ano mang mangyari sa atin, at least alam natin yung sarili natin. Kasi God Yahweh lang mahal natin, asawa mo, pamilya mo, at yung bansa natin. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Ito lang video natin, Biyernes ngayon. So, thank you sa papanood po. Maraming salamat sa pag-subscribe. Umabot natin 2,000 subscriber. So, 2030, maraming salamat po sa inyo lahat. Saludo po ako sa inyo. Hindi naman sayang yung papanood nyo dito. At pinanood ko ito yung sarili ko. Ina-analyze ko rin. Thank you po. Maganda pa kami sa Biyernes kayo. Mag-busy din. So, mga numbers, hintay-hintay lang muna. Darating din yan someday. At yes, God Yahweh is who will stand us against us, for God Yahweh is with us. So kahit Israel nga lumalaban nga so labanan natin yung sarili na, we must help defend ourselves. Pero hindi man natin alam kung anong mangyayari. At sanay-sanay na tayo sa hirap sa buhay Thank you po. So kung papasok pa tayo sa pamilya, then makagirap pa, medyo mahirap na sitwasyon. So yun lang din na hindi na puro sa cellphone, hindi na puro laro, balansehin natin yung buhay. Kasi yun lang din na-realize ko. Kung may future life ako na family, train a child while they are young. Tama talaga yan. So okay, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Happy Sabbath sa lahat po. Thank you po.